me present to you all right. So first, let's start with Filipino. Filipino, we're done with pangalan. Question. Let's start with a question first. Give me an example of pangalang pantangi. I'll call a name, pangalang pantangi, Kazel. Ang sagit ng pantangi, ma'am, nakalimot ko. Okay. Pangalang pantangi ay salitang pantawag sa tiyak na ngalan. Ito ay nagsisimula sa mga malalaking titik. In English, that is proper noun. Specific names. Example. Isa ka example sa pangalang pantangi. Pwede itong ngalan ng tao, ngalan ng bagay, ngalan ng hayop, ng lugar, o kaya pangyayari. Ashley, ma'am. Okay, very good. Ashley. Next. Pangalang pambalana. Let's hear from Payam. An example of pangalang pambalana. Pangalang pambalana, as what we have discussed this week, is mga pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari na di tiyak. Mostly, ito ay nagsisimula sa maliit na titik. Common noun? Common noun in English. Sige, sa may example 5, give me an example 5. Okay, simbahan. Very good. Is tahas. An example or halimbawa ng tahas. Tahas ay pangalan ng bagay na nakikita o nahihipo. Bagay, pangalan ng bagay na nakikita at saka nahihipo. Let's hear from Denise. Bag. Bag. Very good. Next. Basal. Let's hear from Ariana. Or you can type it sa ato ang chat box. Basal. Pangalang basal. Lungkot. Very good. Pangalang lansakan. How about lansakan? Sige. Kazel. Let's go back to Kazel. Ang sagana ito, ma'am? Pangalang lansakan. Katong names that are in group. Nakagrupo. Tumutukoy ito sa mga pangalan ng maramihan o kaya ay pangkatan. Our last example was eggs, mga itlog. Hazel, no answer? All right. Who wants to? Lucina. Okay, Docena. Docena. Very good. Thank you, Ariana, for helping Hazel.
Okay. Now, just remember, tandaan, sa lahat ng uri ng pangalan, ang pangalang pantangi lamang ang nagsisimula sa malaking titik. So, dili ka pwede, it depends kung di ka pwede mo gamit og big letter sa first letter sa isa ka name if it is a common noun. Depende kung nasa sa kwan, nasa sa kanang first word sa isa ka sentence or pangungusap. But ang mag-use sa gyud og ang mag-use sa gyud og big letter sa isa ka pangalan is for pantangi. Okay, example. Number 1, Manila ang paborito kong lugar. The underlined word Manila, ano yan? Pantangi o pambalana? Pantangi. Okay, that is pantangi. Very good. Hello? Hello. So, nganong pantangi man ang word na Manila? Kay lugar Malaking siya. titik. Nagsisimula ito sa malaking titik. Look at the letter M. And even imuhamang usbon, imo ibutang sa ulahi ang word na Manila. Example for letter B, ang aking paboritong lugar ay Manila. Still, Manila is a pangalang pantangi because dili lang kay malaking titik siya, but it is specific name ba? Specific name sa lugar. Just like our place, Tayud, Consolacion, na asang ubana sa Tayud, Liluan. So that's it. Kani, number 2, bumili ako sa palengke ng isang dosenang saging. When we say isang dosena, anong klaseng pangalan yan? Lansa. Maliit na titik. Okay, lansakan. Lansakan, that is lansakan. Now, let's go to panghalip. This week, pag-discuss na ko about sa pangalan o panghalip, ang panghalip is kanang imong ipuli sa ngalan. Imo siyang ipuli sa ngalan. Word ni imong ipuli sa ngalan. Example, si Ginang Flor Ramirez ang aking nanay. Let's highlight the word Ginang Flor. GNG, that is shortcut for Ginang. Just to remember sa kanang mga short nga tawagan na sa pag-grade 4 ninyo. GNG is for Ginang and G is for Ginoo. Capital B and small letter B is for Bini-Bini. Yeah. Do you still remember that when you were in grade 4? Yes, ma'am. Okay. So, instead of Ginang Flor Ramirez, pwede nating palitan ang pangalan na si Ginang Flor Ramirez. But before that question, Ginang Flor Ramirez, pangalang pantangi o pangalang pambalana? Pangalan pangtangi. Okay, pantangi. Pangalang pantangi. So, papalitan natin yan ng panghalip. Panghalip na mga salita. So,
Papalitan natin yan ng siya. Siya ang aking nanay. Nganong siya man? Because you're talking about, nagstorya ka about, o nagstorya ka bahin ni Ginang Ramirez. Wala man mo siya, dili man na ikaw. So, imo siyang ginanya. Si Ginang Ramirez, mo na akong mama. Sa Filipino, siya ang aking nanay. Nasabtan ra? Yes. Okay. Now, there are two kinds of there are also kinds of panghalip. First, we will learn about panghalip na panao. When we say panghalip na panao, mao ni ang mga words na atong i-replace or atong ipuli sa pangalang pangalang pantangi. So, pangalang tao. So, that kaning panao, it refers to the ngalan ng tao. Okay? Unsay buot pasabot sa panao? Unsa na siya nga pangalan? Is it pangalang bagay, pangalang hayop? Unsay buot pasabot sa panao? Let's hear from Kizel. Kizel de la Serna. Unsay buot pasabot sa panao? Is it pangalang pangbagay, pangalan ng hayop, o pangalan ng tao? Pangalan ng tao. Okay, pangalan ng tao. So, example, si Kim ay matalino. So, instead of using, or instead na, para dili na to gamiton ang name ni Kim, ato siyang ilisan og siya. So, si Kim ay matalino. So, gagawin natin ang pangalang Kim, gagawin natin na panghalip. So, that is, siya ay matalino. Okay. Panghalip na panao ay may panauhan. So, na siya panauhan. When we say panauhan, kinsay nagstorya. So, unang panauhan, buot pasabot, ikaw ang nagstorya. Example, ako ay isang guro. Oh. Instead of mayroon ko, si Ginang Kakanog ay isang guro, ni ako man na si Ginang Kakanog. So, ako ilisan akong name of ako ay isang guro. Nasabtan? Yes, ma'am. Okay. Again, unang panauhan, Yes, ma'am. ikaw maoy nagstorya about sa imong self. Ang imong gistorya is about nimo. Dayon, ikalawang panauhan, ito naman ay ikaw ay may kinakausap. Example, kita, nagstorya ta, kami ni Denise, nagstorya ta, Denise. Mingon ko, Denise, pwede, Denise, ikaw na lang ang dili ko musulti sa ni na Denise man ako nga. Ikaw ba ang nagsulat ng tulang ito? So, ikaw. Wa ko nilisod sa mga Denise, ko, ikaw ba ang nagsulat ng tulang ito? So, yun, ano ba? Hindi mo gamiton ang name ni Denise, but instead of imong gamiton ang name ni Denise, imong palihan og ikaw. Bas, para ra na sa imuhang gika istorya. So, again, unang panauhan, ikaw mismo ang nagstorya. Dayon, ikalawang panauhan, naa kay gistoryahan. For example, may siya, ikaw, iyo, mo ako ni Fayam. Sabihin mo pakisabi mo nga kay ma'am na absent ako ngayon kasi may lakad kami ng aking pamilya. So, mo to siya kung ingon. Instead nga, kanang pakisabi naman kay Ma'am Fayam na hindi ako makapasok ngayon kasi may lakad kami. So, instead na ako isulti ang name ni Fayam, ko, pakisabi mo naman kay Ma'am na hindi ako makapasok ngayon kasi may lakad kami.
Nasabtan ninyo? Yes, ma'am. Sure, Jod. Nasabtan, Jod. Nasabtan din ninyo or naamoy na higdan? Nasabtan, ma'am. Okay, nasabtan? Nasaktan. Yes, ma. Nasagtan. Yes, ma'am. Nasaktan. Okay. Ako lahiyon akong tingog din. Ako lahiyan akong tingog para maminaw mo pag maayos. Okay, sa panghalit na panahon naman ay may kailangan. Ibig sabihin kung pila kabuok ang imong gipasabot. Example, isahan. When we say isahan, usara. Usara ka tao ang imong buot pasabot. So, example ana, ako, akin, ko, ikaw, iyo, at saka mo. So, kung may gani ka og akin itong bag, so pasabot na siya nga, kasi sa maning bag. Pila man kabog tag-iya sa bag di ay, isa o Usa. Usa, ma'am. okay, very good. Isa, ma'am. Kabuok. So, kung tuwara naman, dali nga kay isara, dugtong akod. So, example, kita. Kata. Tayo. Inyo. Ninyo. Ninyo. Kita nga. Halika, punta tayo sa inyo. So, baka makabuot na kay i-invite or kanang na kay kuyog. Kinsa na ay question? None so far. None so far. O, sige. None so far. Or inani lang. Yes, ma'am. Ing ana lang. Nana lang, ma'am. None so Kailangan ng panao is maramihan. Kapag sinabi natin maramihan, class, hindi isa, hindi dalawa, but marami. Tatlo hanggang marami. Okay? So, ang panao, mailisa na. For example, nagkuyog si Sayang, si Kizel nagkuyog mong lima. Example ha, nagkuyog mong lima. So, dili ka maingon, si Sayang mo ay nagstorya. Dili maingon si Sayang nga, Kizel, Ariana, Denise, tara, punta tayo ng SM. So, instead nga, mali, kaysa sa magstorya pa din si Sayang sa inyong mga ngalan, iya pa din isulti ang inyong ngalan. Kizel, Ariana, Denise. So, di na siya mo yun yung ginana. Instead, may si Sayang na, punta tayo ng SM. Di siya mo yun nga, punta, ano na eh, sa Filipino nga, guys, Kizel, Ariana, Denise, di na siya mag-enumerate sa inyong name. Nana sila in a word na gamiton. Nga, example, sa balay ninyo. Dili ka maingon na. Intingan sa imong mama kay. Ang name sa imong mama. Is it Nelio? Di niya. Example, ang ano lang balay. Ang ngalan sa akong mama is Gina. And ang ngalan sa akong papa is Jane. So, di ko maingon na ang bahay na to ay ang bahay nila Jay, Gina, Cyril, Kim, Darlene, Brett, Louis, Tintin, at Dean. So, dili na ko isulti ako ang name sa ako ang family. Instead, man ako, ang bahay na ito ay sa amin. Take word of the word amin. Amo ni, kung sa Bisaya pa, ang kanina balay kay
ka. Sa Pilipino is, ang bahay na ito ay sa amin. Gets niyo ba, mga bata? Yes, ma'am. Ma'am, nag-chat si Ariana sa chat box. Lain lang ma'am katong lalaki. O sige, kanina pong lalaki akong tingog. So next is panghalip na pananong. When we say pananong is mga salitang pantanong. Nangutana. So, example, A. Sino ang nanay mo? Instead naman ka, Fayam, ano ang pangalan ng nanay mo? So, nitaas na ba? So, panghalip di ay, gigamit na siya kay para bumubo po ang imuhang sentence or bumubo po ang imuhang pangungusap. Instead, nataas na siya ganina na siya, Fayam, anong pangalan ng nanay mo? O, kung sa Bisaya pa, Fay, unsay ngan sa imong mama? Sa Filipino, nana siya kanang pinamubo. So, imong ilisan o panghalip na pananong kani, sino ang nanay mo? O, bakit ka narito? Paano ka nakarating dito? O, take note of the word sa may mga panghalip na panao sa letter A. Okay, tatanungin ko si Ariana. Ariana, ano ang panghalip na panao? Review ha, panghalip na panao is mga salitang ginagamit panghalip sa pangalan ng tao. Oh, letter A, sino ang nanay mo? Ang panghalip na pananong ay sino? Ano naman ang panghalip na panao? Sige, type na lang sa chat box. Kamo tanan bit, answer, tanan, type sa chat box. Letter A, sino ang nanay mo? Unsa din ha ang panghalip na panao? Maghihap og 5. Ang dili ka answer, ikaw man sa 5, kaya pasayawon ni ma'am. 1, 2, 3, 4, 5. Kizel, sino? Kizel, nanay. Denise, nanay. Fayam, A? Sa mga A, 5. Ariana, nanay. Ang question kay, kung ano din ha? Akong question sa tanong na sino ang nanay mo, asa ang word din ha mapanghalip na panao? Asa din ha ang mga panghalip ng tao? Fayam is nanay gihapon. Okay. Panghalip pa na of class. Balik ko na ko. Muna siya ang ako, akin, ko, ikaw, iyo, mo, inyo, inya. Asa man din ha, sa sino ang nanay mo ang nagstorya about sa tao? Iyang gilisan og word ang sino. That's panghalip pananong. Tara, mo, oh. Ang mo ang panghalip na panao. Ang sino is panghalip na pananong. Mo ni ang words na gigamit para mag-ask o question, para mangutana ba? Basta gani pangutana, na siya sino, bakit, paano, ano. Pero ang tao gani, panghalip gani about sa tao, that is mo. Sige. Another example, B. Bakit ka narito? So, asa man din ha. Bakit is the panghalipang nanong? Mo na itong gigamit sa pagpangutana. Correct? Yes. Asa man din ha ang panghalip na panao? Bakit ka narito? Hazel says narito. Sige, type your answers. Denise, narito. Ariana, narito. Hazel, ka. Fayam, narito. The correct answer is ka.
Very good, Hazel. Take note of, there is example sa babaw class. Kung sa may mga panghalit na panao, ako, akin, ko, ikaw, iyo, mo, inyo, kaniya, ako, ka, kanang ka. Letter C. Paano ka nakarating dito? Ano ang panghalit na panao dyan? Letter C. Paano ka nakarating dito? Ano ang panghalit na panao sa letter C? Hazel says dito. Again ha, panghalit na panao, tumutukoy sa tao. Ariana says dito. Hazel dito. Hazel dito. How about si Payam? Denise dito. Payam, what's your answer? The correct answer, class, is dili. Ang kaning mga question. Ang kaning question, kanang paano, kay panghalip pananon na siya. Muna siya gamiton nato para tamang kana. Kanang ka, muna'y panghalip na panao. Kung sa kuan ba na siya, kung taas na storya, na paano ka nakarating dito, muna ta siya, kayang paano ka nakarating dito, no? Instead nga, nagstorya pa ka og name nga Payam or Hazel, paano ka nakarating dito? Instead na mo storya pa siya og name nimo, pili na. Kaya na may word na ka. Nasabtan ninyo o wala na ako? Okay. Nasabtan na ako, ma'am. Sure mo, kay wrong di pa din yung mga answer. Be, another example, be, magsuwat ko ang answer, be. Oh. The sentence is, saan kayo nanggaling? Sige, saan kayo nanggaling? Kung saan din ha ang word na panghalip panano? Panghalip pananong ha, panghalip na pananong. Kayo? Panghalip na pananong. Ang word na gigamit nato nga nangutana. O, mao na saan? Paminaw sa question. Saan mo na ang panghalip pananong? Now, question. Unsa man ang panghalip na panao din ha nga pangungusap? Asa diha? O, mao na ang answer nga kayo. Nasabtan na ninyo? Nasabtan na, ma'am. Okay. Nasabtan ang kayo. Asa man na ang kayo? Nasabtan na, Anang ma'am. kayo? Pila man katao ang gibot pasabot ana? Isahan, dalawahan, o maramihan? Maramihan. How about the others? Maramihan. Okay, very good. Maramihan. Tanik ka. Pila man na kabuo? Isahan, dalawahan, maramihan? Dalawa. Ka. Isa. Isahan. Isa. Isahan is the correct answer. Kung mingon ko mo,
Unsa man na siya? Unang panauhan o ikalawang panauhan? Kalawang panauhan. Nganong ikalawang panauhan man siya? Kay kinausap. Okay, very good. Kay imo man siyang gika-istorya. Dili man about nimo. Kung may man ka og ko, unsa man ang ko? Isahan, maramihan o dalawahan? Isahan. Isahan. Ko ha ko. Again, Isahan, what's the ma'am. answer for ko? Isahan. Isahan. Unsa man ang nga panauhan? Unang panauhan o ikalawang panauhan? Unang panauhan. Okay, unang panauhan. Kay nagstorya ang tao sa ikaw. Now, na-chart dire sa page 9, mga panghalip pananong. So, na mga panghalip na pananong dire, and sumasagot tanong tungkol sa. So, kung mangutan natin kung ka og sino, automatic ang imong gipangutana is tao. Correct? Correct. Okay. Example, tagay daw ko ninyo og example nga sino. Pangungusap na gumagamit ng sino. Sino siya? Okay, very good. Sino siya? Instead na mo yung sino yung lalaking kasama mo? So, taas na kayo, no? Pero imong pamubuan, sino siya? Sige, kanino? Another example, give me another example, kanino? Kanino yan? Very good. Kanino iyan? You're referring on kang kinsa ni kung sa Bisaya. Kaning sino sa Bisaya is kinsa na. Ang kanino sa Bisaya, kang kinsa. Ano? Sa Bisaya, unsa. So, unsa daw ang mga tubag-ana? It could be hayop, bagay, katangian, o pangyayari. Okay, tagay ko example using the word ano. Ano iyan? Ano iyan? Ano ang ginagamit mo? O ano ang ginagamit mo? Or anong Ano shampoo ang ginagamit? dala mo? Ano ang dala mo? Very good. Okay. Next, kailan. Give me an example of kailan. Kailan dadating? Kailan dadating ang Panahon. sige daw. Kung sa inyo ang example sa kailan, i-type na lang sa chat box din para basahon ni ma'am. Kailan ka babalik? Very good. For Fayam, how about the others? Kailan ka ano yan, Hazel? Denise is okay. Kailan ka pupunta? I-complete imong sentence, Denise. Asa man ka mo adto? Kailan ka pupunta sa? Kailan ka babalik? Okay. For Filipino, today, let's start. Kung magkuhan kayo taog pangungusap, dapat ang unang letter, it should be big. Capital letter. So, kailan ka, example, kailan ka pupunta sa probinsya? Or kailan ka uuwi na lang? Kailan ka uuwi sa probinsya? And then, use the punctuation question mark because nanguta naman. Nasabtan ninyo. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Okay, for Fayam, Yes, una na si ma'am. Fayam, maghatag og Ma'am. example. Saan tayo pupunta? Very good. Saan? But make sure, capital letter S, Fayam ha? Basin maanag taan ng small letters tanan ba? Na. Okay. Okay, very good. Good job, tanan.
Bakit? Sige, I'll assign a word for each student. Hazel de la Serna, make a pangungusap about bakit. Using bakit. Kang Hazel Buensuceso, paano? Make sure nga na ay question mark ha, kay that is a statement, that is an asking man. You're asking. Hazel, bakit? Hazel, paano? Denise, ilan? Ariana, alin? Payam, gaano? Then si ma'am kay magkano. Sige, type it sa ato ang chat box. Okay. Ma'am, unsa gito, ma'am? Ako, Ma'am, Ilan? Denise is ilan. ako, ma'am. O, bakit try mo? Pero wala kay question mark, Hazel. Okay, Hazel, paano ka nakapunta? Unsa man imong nakapunta? Asa man siya nakapunta, Hazel? Complete your sentence. Ariana, alin ka dito? When we say alin is pagpipilian. Na kay pilianan, Ariana. Your pangungusap is wrong. Sige. Kang Hazel, kung na ang imuhang pangungusap. Kang Hazel, walay question mark. Ma'am, ako, ma'am, na ay question mark. Yes, na ay question mark. Tana na ay question mark. Okay, Hazel has given another answer. Paano ka nakapunta dito sa bahay? Okay, very good. Okay, Hazel, bakit ka umalis? Very good. Make sure, Hazel, walay space ang S o ang question mark. Ha? Okay, very good. Ariana, when we say alin, pagpipilian gihapon, Ariana, example, alin dito ang gusto mo? O aling kulay ang gusto, alin dito sa bag na, alin dito sa mga bag ang gusto mo? Nana. Payam, gaano ang presyo nito? Presyo. Presyo. When we say gaano kay, nangutana siya about kung unsa na siya gitas, unsa galapda, unsa kabug-aton na. Usba imuhang pangungusap kay. Asa pod si Ariana? Okay, Denise has a answer. Ilan ba ang bar nuts niyo? Very good. That's a correct pangungusap. But make sure, Denise, that is capital letter I, di ba? But ang imuhang small letter A, na ang bar nuts, the correct spelling for bar nuts is B-A-R-N-U-T-S. Nga ang ninyo, dapat walay space ang O as ang question. Okay, alin dito ang gusto mo sa mga prutas? Okay, naning mga Ariana. So, ano yung about is, alin dito ang gusto mo or dapat ang imong iso si Ariana imong pagkakonsak sa pangusap is alin sa mga prutas na ito ang gusto mo? Sana na ito kafayam. Gaano ang bigat nito? Okay, hapit na ka masaktofy. It should be gaano ka bigat ito. Okay, nasabtan na ninyo? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, very good for everyone. Ma'am. So, mo ni siya no, kanang lisod-lisod bitaw ang kaning paano. Kay ang paano, that is how in English. No? Or another example, paano mo nagawa
ang iyong proyekto o paano mo ginawa ang iyong proyekto. Alin sa mga prutas nito ang gusto mo? That is correct. Then, alin mo to na kay pilianan? Duha or more. Then, gaano magkuan siya? Dili isa. Basta natin pilianan dan, sobra gid na ulo ka. Okay? Sige. Questions? Na may questions o wala ra? None so far. None so far. None so far. Okay. Panghalip na panaklaw. When we say panaklaw, ito ay ginagamit para tukuyin ang bilang ng pangalan. So, kani is the numbers. Ang number na instead of may limang, may 1,200 baka kami sa probinsya. Ako i-type ha. Mayroong 1,000. When we say, na-enter na. Mayroong 1,000. Let's say libot. 1,000. 1,000 na sa na may dalawa. 1,002. Mayroong 1,200 baka ang aking lola sa probinsya. Na. Sige. Kindly read the pangungusap sa chat box. Mana? So, akong gitype din ha is mayroong 1,200 baka ang aking lola sa probinsya. Question. Taas o mubo? Taas. Taas. Taas ang pangusap. To make it short, we will use panghalip, and then pila man kabo unsa daw naa sa iyang lola sa probinsya? Unsa naa sa lola? 5,000. 1,000. 1,000. 1,000. Unsa na? Number man ng 1,000 dalawa. Unsa man na nga ka ng gi panag-iyan ni lola? 1,000 sa sapatos? 1,000 bag? Unsa? Baka. Okay. In English, my grandmother has 1,002 cows. Actually, 1,002 ka baka. So, wala ka, mayroong maraming baka ang aking lola. Aking lola. Sa probinsya. Oh, unsa may gipuli na to diha? Sa kanang 1,000. Marami. Okay, marami. Okay, ha? Itong ikuan. Okay, take note. Unsa may gipuli nato sa 1,000? Maraming. Okay, maraming. Okay, underline ang kuan ha. Maraming baka. Okay, maraming baka. Unsa man? As what you can see, ni ubos. Ni gamay ba or ni mubo ba ang kanang kuan? Ning mubo. Okay. mubo. So that is the use of panghalip. Instead nga taas ang imong sentence, mas mimubo. Nasabtan? Nasabtan. So, mo na siya. Nasa isahan at pangmaramihan class.
It could be isahan mo na bawat anuman, gaano man, alin man, sino man, kanang word na, o kanang pangusap na, sino man ang pipiliin mo, saan man tayo, saan man tayo magkita, tayo ay maging magkaibigan pa rin. O kanino man, ilan man. So, pangmaramihan, dali ra kay na timan-an. Pangmaramihan is daghan, lahat, pawang, kapwa, bingkag, kapwa ko tao. So you're referring to all of the people kanang ano yun, sabtan ra. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So, natin yung mga activities. Do you have questions for panghalip or wala na? None None so far. None so far. Alright, so since none so far, let's have 8 minutes break and be back at 2 o'clock. Okay, ma'am. Okay, ma'am.
it's already 2 o'clock. And if you are ready, please chat ready. Ulag si Cassandra and si question. Maybe Ready. Okay. So next subject would be health. Our last subject for today. So kanina plato ang class karon kay nag-answer sa man mo sa pagdalo kay na aspeto ng kalusugan. For a while now, Ma'am, si Payam daw, ma'am, nagkaon pa. nagkaon pa sa tayo. Pero makapaminaw ra ka kay. Oh. So since makapaminaw naman si Kaya. Oh, last week, last Thursday, I mean Friday, we discussed about mental health. Do you still remember? Do you still remember discuss mental health on Friday? Okay, let me check your memory. Okay, yes. And we answered page 1 until page 2. Kaning sa subukin, tama natin. So again, aspeto ng kalusugan. So, in page 3, automatically, na ay answeranan. So, iguhit ang heart. For those who are answering in their notebooks, nasa notebook lang na-answer, ayan na po ang drawing. Or else, kung natin sentence ko now, ayan lang po yan. All you have to do is when I say answer immediately, diretso lang. So, igumit ang heart kung ang larawan ay nagpapakita ng gawain para sa mahusay na pangangatawa. And star kung hindi. Yung ng picture na pag nagkuasa, papakita ng mahusay gawain para sa mahusay na pangangatawan, that is heart o kung wala. Okay. So, tuklasin. All you have to do is match the word to the picture. Kailangan mo ang picture, nito namin ipasa din ha. Masakitin, masayahin, panakaibigan, nakapaglilibang. When we say nakapaglilibang, wala nakalibang na ay tae ha. Nakapaglilibang in Filipino is naglingaw. Naglingaw sa iyong kaugalingon, naglingaw with some friends. May pananalig sa Diyos. So, suriin. Let's go to suriin. Let's discuss. So, we have already discussed about mental health. So, mental health, moto, abilidad ng isang tao na makapagsaya sa ating buhay at malampasan ang mga hamon sa pag-araw-araw. Person who knows how to deal with problems, how to deal conflict, and makatolerate of not na sobra nagkabati na situation, but ay tolerance. When we say tolerance, class, that means bring that person. When I say tolerance, kana bitang makaagwan ka. Makaagwan ka ba? You're not that kanang
imo na lang gyud agwan tangon permi. The next is emotional na kalusugan or emotional health. Ganina, mental health in Filipino, that is kalusugan ng kaisipan. And then emotional health, that is emotional na kalusugan, ay maaaring humantong sa trabaho, relasyon, kalusugan. Emotional health kay kanang unsa yun sa nimo pag-deal ang kalungkutan. Yun sa nimo pag sana deal ang happiness, yun sa nimo pag-deal ang problems. Is it, example, kung ang imuhang manghod or imong ate kay gipalitan og bag-ong sapatos, of course, normal lang nang ma-feel og masuya ka or mangiti ka, di ba? Like ikaw, kapalit ni ate or imong manghod, gipalitan og new nga shoes. So may inyong ma-feel, kay let me know. Let me know daw, sa inyo ma-feel. Kung naipalitan si ate or si manghod o new na shoes, kung sa inyo ma-feel. Masuya. Yes, Ethan, masuya. Masad, Ariana. How about the others? Wala siya, no? It's just normal. Kids, normal lang din ang masuya. Normal lang masad. But, kung masuya ka, unya, maghagis-hagis ka kay nasuya, or maghilak-hilak ka kay nasuya, or di ka mo trabaho sa imong trabahoon sa balay kay nasuya ka, or nasad ka, no? So, that is a one way of showing na dili ka maayo of emotional health. If you're going to do, tell your parents naman nasuya ko. And ask them, pwede ba kung mapalitan po ninyo ma? Or mo na si mama, pag ko naman kagipalitan last month. Okay. Mo din gipalitan si ate or si mama ko. So, inanangin yung pag-deal. Dili mo buhat dayon og action bitaw just because nasuya mo or nasad mo. Other worst ana ang mabuhaton is mangawat kay nasuya. Example, na kay classmate na ay bagong cellphone. Nya, di ka palitan yung mag-phone. Kaya di ay walay kwarta. And ang pinaka-bad na buhaton is imong gitawat ang cellphone. So, wa ka nagpakitaan na og emotional, that you are emotional healthy and you are mentally healthy. So kung imo ganina sumban ang imuhang pasuya or sadness, na siya. So dapat as bata, as young as you are, dapat balong mo balance sa inyong emotions. And mo to, isa ka example, kana lang palitan ng sapatos or palitan bag, or gipalitan phone, or gipalitan o unsa man, din ha, palit ni mama papa niya, wala ka. All you have to do is to ask your parents, mga nung ba dito palitin, para ma-clear bitaw ang inyong mind na nganong wala ko. Unsa di ay reason. So everything has a reason man. Example, mana day si mama, wala man good na sa igo sa budget na, pero next time ito na ang palitan. O di ba? Kaysa sa maghagis-hagis ka, maghilak-hilak ka, instead of may na unta si mama nga palitan naman kita next month, mas mama. Paghilom din ha, magkuha og bungalon, so di ka muhilom. Mabunalan na inuwi ka. Diba? So, what is lingon, communication is the best solution. And last is kalusugang social health. Noto, last week we also discussed na kamo ka maging friends. No? Dili ka mo sugot na okay maging friends. very good for you Denise. No? Dapat kita ka maging friends. Nya, one po, sakto po ng piliun ng mga friends. Alam nga naman, dili kay mamili nga, ay di ko maging friends mo kay pobre man. Or di ko maging friends mo kay di man ka. Wa man kay cellphone. What I mean is, mamili ka o maghatag di mo og good influence.
When we say good influence, kanang maayo ang ilahang ma-contribute sa imong emotion. Maayo ang ma-contribute nila nimo sa imong panghuna-huna. Dili as a bata, dili mag-cutting, magtuon, na bubuhat sa balay, dili magsukol-sukol ni mama o papa. So, mo na yung mga good influence. So, may mga katangian ng isang individual na may kalusugang mental, emotional, at social. First is masayahin. So, dili ka pirmi gamuntod. Di ka pirmi kapoy sa life ko di ko gusto ani akong life. So, mga na, sakto nang ginunify makontento na lang ta kung unsa ang anak ko. Yes, that's correct. Okay, there is a question from Hazel. Unsa nang individual? Individual, Hazel, is ikaw raman. Ikaw is natubag ra na ko, Hazel. Ikaw isa. When na individual, ikaw isa. Okay, ma'am. Then, naakay trust sa imong self. May tiwala sa sarili. Like, example, kabatik na, no, ayaw ina sa imong self na patitag na. Whatever pa na iingon sa mga silingan nimo or classmates nimo kanya ko ni dako nimo. Ba't makagnaw? Or sa imong silingan, patinawa lang na sila. Mo bitang duha ka buok atong dunggan class. No? And mo bitang na siya diri sa kilit, no, gibutang na siya ni Lord din ha. It's because kung naakay madunggan na good, imong ipasud diri sa imong dunggan and imo na ipabilin sa imong mind. And if naakay madunggan na bad, imong ipasud, dayon imo na po na ipagawas. Inana na siya. Nasabtan ninyo? Yes, ma'am. Mo na kami mo mga batik Yes, ma'am. Ayaw to, ana, it's biblical. You are wonderfully created. No, buhat na sa Ginoo. Kamusta ko na din na siya, ma'am, sa kanang circle? And si Ran, dili pa, ano na siya. And nag-show na siya nga, bullets na siya. Ang tawag na niya is bullet. Dili na siya ang si Ran. So, dapat nakitiwala sa himself. Na you feel confident about yourself. Na if dili ka kamao, you have to learn about it. Then, kay tamang diet, dili ka nagakaon lang og junk food. Hear me. So, you have to balance your diet na kay go, grow, and glow. Then, nag-exercise. So, simple na exercise is paningki sa balay. Pakikisa sa komunidad, may pananalig sa Diyos, pagpapahalaga sa sarili, nakikisalamuha sa kapwa, may maayos na pananalapi. Pananalapi is, dili ni sapi hanga kwarta. I think ang yung mean is the way ka mo storya. Like, kabantay mo sa, kung sa inyo kang ma-describe sa stenoryahan ni ma'am. Sige, describe daw ang stenoryahan ni ma'am. Kung saan si ma'am, storya? Isog? Or kanang pinamaldita? Sige daw, ano daw? Buutan. Buutan, ma'am. Funny, or Ariana says funny. Okay. So, may saying may maayos na pananalapi. It means like, maayo ka mo communicate. When we say communicate, maayo ka makigstorya. Hindi ka may nga, ha? Sure diya, or mo din na. O, diba? Musagol man na imong facial expression class. So, that is why you have to practice na mag-sir, mao ba? Sige lang, I have to, ako lang na i-try o ka na answer karon. Dili kay, mao ba? Sige lang, ako lang na so, dili na. Because, mo na siya gingon. Imuhang face, daghan kinag-muscles class. Basta mo smile ka, once you smile, exercise sa mga face. But kung mo frown ka,
madali buhat og lines, dili ka na din sa mga tigulang na kabantay mo na linya-linya lang na. Kabantay mo ano. Kasi nakabantay og mga lolo og lola nga na linya-linya ang naon. Ako. Ganahan mo nga sa'yo ang linya-linya sa inyong noun? Dili. Dili. So you have to smile. Because when you smile, mo lift ang imong face, dili magsagi, wala linya. And then, kung ka mo, imuhang tono sa imong storya class is dili pinabundak, it should not be pinaiso, no? Dapat malumanay lang. Dili sad kay ya sad kaayo, dili sad ka mo ina. Or dili sad na. Average lang. Like you have to bang dili ma-feel sa usa ka tawo unsa ni siya nasupot ni siya or misapot ni siya or kanang ma-feel sa mga tao nga imong gastorya ba nga kay ba ni siya kanang hate ni ang world. Next is pagpapahayag ng damdamin. Moto kung gino ninyo, like example, nasuya ka. No, mao ka mo communicate sa imong na-feel. Nasuya ko na, magpalitan mo si ate, bak mga ba, niya ako, wala. So, ka, hindi na siya makupo. Manat naman. Dahil lang na, kasunod bulan, ito ang palit na. Or ka na, dahil lang good na, di ka man ang guba imong ba, kaate kay guba na. Hindi, walang bunal na hitat. Kasi ganahan diri bunalan. Wala. So you have to make sure na maski sa imong pagstorya, dili ka mabunalan. Then may pagpapahalaga sa trabaho. Kamo, yung trabaho ninyo is basta to, manilig sa balay, limpyo sa sofa, tarungon ang bed. Ako manghugas ng plato. Very good. Kana inyong higdaanan kay Kalihat inyong ka i-fix dayon. Plus inyong higdaanan ba inigmata ninyo i-fix ninyo dayon inyong online habol or Ako manghugas ng plato para kay utabang masad ko sa akong dili ma'am mata na ako kay ako may una mo mata din akong ate dayon. so bali na mo itupad sa inyong hangkuan higdaanan. If wala na ni mo itupad or kanang nakay imong kaugalingong habol bitaw nga mamata na ka, dapat you should practice nga inig mata nimo ang imong habol imo dayon ang kilon. Okay, mo ibutang babaw sa imong unlan. Okay? In English, you have to fix your bed right away once you wake up. Okay, it's a sign na you're starting your day right. When we say you're starting your day right, imong gisugdan imong adlaw og sakto. Yes, Giselle? Ako mami, mamilo ko sa akong mga sining na or sa short na ako. Very good. Dapat mga pagpapahalaga na example. Si mama kay nang laba pagkagabi. Just like karon nag-ulan. And you saw naapay hinaykay sa gawas. What you're going to do? Maghulat ba ka o ng sugo? On ang mga hinayay ibutang sa landong. Ito yun kwaon. No? A good bata is dili maghuwat og sugo. Balag mo yung kakapoy sa anak ma'am. Again, it's a training. Okay. Then, may positibong pananaw sa buhay. Nakay positive thinking about life. Dili kay, lawig, galisod naman lang ko pirmi. Kung magsigig ingon nga, galisod. Galisod ba ni sa math? Pirmi lang ka mag-ingon. Lisod ang math. But once lisod sa math, I have to learn yun. That's positive thinking. Dili kay moingon sa nga, bahala na lang si Lord, that is not positive thinking. Positive thinking is, kanang imong i-admit nga lisod, pero you are going to make a step na mag-learn ka.
Nasabtan na ninyo o wala? Sabtan na, ma'am. Nasabtan ra, ma'am. Nasabtan Okay. ra, ma'am. So what you're going to do is to answer health. Mag-answer ka lang mo sa health. Tanan, ma'am. Oo, tanan. Akong i-attach dito sa akong i-promo sa ang list of activities. Pag-send ko balik ang list of activities ni ako i-send. Balik. Do you have questions? None so far. None None so far. How about the others? Wala na yun. Okay. Since you don't have questions na, let me ask a question. Let me ask a question. Example, when I say, ganahan ko makig-friend ani akong bago na classmate. What does that mean? Um, kalusugang mental, kalusugang emosyonal, o kalusugang sosyal? Kalusugan emosyonal. Okay, Kiza says kalusugang emosyonal. How about the others? Kalusugan. Ang situation ha, ganahan ko makig-friend ani akong bagong classmate. Tama na. Unsa Ariana? Okay, I will highlight the word makig-friend. Ganahan ko makig-friend sa akong bagong classmate. Tama na. Mental, social, o emotional? Emotional. Denise, emotional. Kizel, emotional. Si Kizel, unsa man na? Emotional. Ariana, Emotional. Kizel, emotional. Si Payam, unsa man? Okay, the correct answer is social. Makig-friend man. Makig-friend man ka class. Nasabtan? Yes, ma'am. Oh, another example, another question. Hindi ako nagalit nang nalaman ko na wala palang perang pambili si nanay ng bagong cellphone. Hindi ako nagalit nang nalaman ko na wala palang pera na pambili ng cellphone si nanay. Unsa man na? Mental, social, emotional? Emotional. Emotional. Social. Hazel, social. Ariana, emotional. Hazel, social. How about the others? Emotional. Emotional. Si Payam, or no, si Payam. The correct answer is emotional. Emotional ang answer class. Hindi ako nagalit. From the word, let's highlight the word galit. Galit is anger in English. You're mad. Nasuko ka, sa Bisaya ka. So, emotional. Next is, kani. Kahit mahirap ang buhay, hindi ako susuko. Kahit mahirap ang buhay, hindi ako susuko. Mental, emotional, o social? Mental. Hazel says mental. How about si Hazel? Mental. Faya, mental. Okay, very good. All got the correct answer. It's mental. Yay! By the way, nako i-ask. Makita ninyo nga na ay emoji na ay heart na ay Oh, ma'am.
Okay, so that is katong mga nagamit bitaw og laptop o computer. You can search bitaw sa Google nod reactions for Google Meet. Nod reactions for Google, and then imo ra na i-add na extension sa imong browser. So very well. So dapat may questions o wala na? None so far. Nasabtan na to ninyo ang kato mga situations na emotional, social, and mental. Sabtan na. Yes. Okay. Yes. Very good. Okay, na ako i-tanong ko lang. Ako i-share ninyo kato sa mga naggamit o laptop o computer. All you have to do is kita ninyo ako ang screen. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, akong kanang pangitaon nila nasa chat box. Nod reaction for Google Meet. So, maghatag na siya og kay nasa top, kay nasa ibaba. Nod reaction for Google Meet. Kung na siya i-click, kaya na siya i-open. And after that, nada yung makita dari nga nod reaction for Google Meet. Kaya mo i-click na nasa pinakaibabaw. Just wait na kung load sila. And next, makita niyo mo yun ani. Wait, then load pa na siya. Para ni sa nagamit o laptop o computer. Para o mag-discuss ba daw na. Pwede ka maka-like or pwede ka maka-raise ani sa imong hand na emoji. Kani, makita rin ko ma-raise their hand to know if na kayo question. So, makita rin ko yun, add to flow. All you have to do is to add to flow. Then, the blue button will start checking, and then I message very add node reaction to Google Meet. Then, add extension, your pencil. Please click add extension. And then one sa Google Meet kay imura din na i-click kabantay ka ni nga i-puzzle sa babaw. I-star there sa babaw sa bookmark. All you have to do is to click that and kita na dayon ko ang nod reactions sa Google Meet. Okay? Masaktan ra. You have questions? None so far. None so far. None Okay, wala so na may far. questions. Let us end this lesson with a prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, we thank you for giving us a successful online class this afternoon. Walay distraction for God and also for giving us knowledge and wisdom ng kasabot ni sa panghalip na panao, panghalip na pananong, panghalip na panakaraw, Lord God, and sa emotional health, sa social health. Lord God, we pray na imunik everything sa among mga minds, dili na natugutan, Lord, ang espiritu sa kalimot na natuha niyo. And also help us sa pag-answer sa panang sa mga kining tanan ang mga kasalamatan sa pangayon sa inyong ngayon. In Jesus' name we pray in the Father, the Son, and the Holy Spirit. So if you don't have questions, you may now leave our meeting.
Hi. Sa tani question sa taas so ma'am 8 o'clock. Zile zile, zile zile y'all. Gal mile mile, mile mile mein bhai. Bye, Hazel. Wait. Bye, Denise. Let's have a ganang picture. Ay. I-on yung mga camera natin. Hindi na available. Okay, 1, 2, 3, smile. Alright, bye. Bye, Mom.